Hello mga ka-Insta Review! Sa video nga na ito ay ibabahagi ko ang personal kong karanasan na naman kung paano ko nalagpasan ang pagkakautang nga sa mahigit 20 online lending app so Ola. So na-share ko na to before pero may mga nagtatanong pa rin sa akin, nag-email, paano daw ako nakasurvive sa Ola. And disclaimer lang, hindi ito legal advice ha. Ibinabahagi ko lang ang sarili kong experience at kung ano yung mga hakbang na ginawa ko para 'di ba makabangon unti-unti at sana makapulot din kayo ng aral. Kaya nga kung isa ka sa mga nalubog sa utang dahil sa Ola, sana makatulong sa iyo ang video na to at mabigyan ka ng pag-asa na may paraan para makaahon. Ilan na or marami ng message yung natanggap ko na, "Hi Miss Gia, paano ka nakasurvive sa Ola? Kasi ako takot na takot ako." Ganito kasi yan, paano ba nagsimula ang pagkakautang ko sa Ola? Nung una, isang loan app nga lang yung in-applyan ko kasi nga kailangan ko yung budget or kakailanganin ko yung pera para sa mga bayarin at pang-araw-araw na gastusin. And madali lang kasi yung approval kaya nakakatuwa minsan sa Ola, pero ang hindi talaga nakakatuwa yung mga charges nila na halos 30 to 45%. Pero ayun na nga, dumating ang due date. Dahil kulang ang pambayad ko, ayun, nangutang ako sa ibang Ola para pambayad ulit sa unang Ola. At hanggang sa naging cycle na siya, yung tipong paulit-ulit na lang yung nangyayari, utang para pambayad sa utang. At nakaka-drain talaga yon, nakaka-stress. At bago ko namalayan, umabot na pala ako sa higit or mahigit 20 loan apps at araw-araw akong kinakabahan. Pag may tumatawag, kinakabahan ako. Pag may mga nagte-text, natatakot ako. Kasi alam naman natin na yung pananakot, panghaharas na ginagawa ng mga loan apps. And then pag may notifications, parang iniisip ko agad na collector na naman. And then dumating nga sa punto na parang wala na akong nakikitang solusyon. And talagang hindi ko na alam kung ano yung dapat kong gawin. Pero isang araw, parang sinabi ko lang din sa sarili ko na, parang hindi matatapos ang problemang ito kung puro takbo lang ang gagawin ko. Kung puro parang hahayaan na lang. At kailangan ko din talaga gumawa ng plano. At yun nga, yung unang hakbang na ginawa ko, hindi ako nagpatinag sa stress at sa takot. Kaya nga itong unang hakbang, inilista ko muna lahat ng utang ko or yung mga pinagkakautangan ko. At ito ang isa sa pinakamahalagang ginawa ko, yung kumuha ko ng notebook, no, ng ballpen, at syempre yun nga, papel, yung mga spreadsheets o notes sa cellphone. At inisa-isa ko lahat ng loan apps. Nilagay ko yung pangalan ng loan apps, then magkano nga ba yung natanggap ko sa loan app na yon or sa iba't ibang mga loan apps nga, magkano nga ba yung sinisingil nila sa akin. No, then syempre, yung due dates, legit ba o hindi yung loan apps na to, no, ganyan yung ginawa ko, parang talagang pinag-isipan ko ng malalim. At nakakaloka talaga, masakit makita ang kabuwang utang lalo kapag malaki kasi sa case ko nga umabot ng almost 200k, pero mas mahirap harapin ang problemang hindi mo alam ang totoong laki. Kaya ayun, at least alam ko kung magkano yung utang ko. Kapag nakalista na lahat kasi, mas malinaw na kung ano ang dapat nating unahin. At ang ikalawang hakbang or pangalawa na ginawa ko, inuna ko yung mga legit na loan apps like nga yung Kasyalo, Bilis, ganyan, Tala, no? Hindi ko rin kasi kayang bayaran lahat at I'm sure marami din sa inyo yung nakaka-relate na parang gusto nating magbayad pero hindi naman talaga natin kayang bayaran lahat. Kaya ang ginawa ko nga, inuna ko yung mga legitimate or yung mga legit na lending companies nga, sabi ko kanina, Bilis, Tala, Kasyalo at yung iba pa, yung mga rehistrado at may maayos na collection process. Yung hindi na nanakot, hindi na mamahiya, hindi nang haharas. Ito ang mas may posibilidad kasi na makakaapekto sa credit records kapag hindi talaga nabayaran. Halos kasi ang mga legit na nagpapautang ay talagang submitting entity din sila sa CIC. Kaya yun yung isa na naisip ko na parang gusto kong bayaran kasi ayaw ko na masira yung credit records ko. At doon ko inilaan nga yung pera ko. Hindi man agad natapos pero talagang paunti-unti ay nababawasan and at least nakikita ko doon sa
nilista ko na, nababawasan na. Ikatlong hakbang or pangatlo na ginawa ko, after ng mga legit na loan apps, then next ko na binayaran yung mga maliliit lang na utang, yung may 200, 500, ganyan. At pagkatapos ng mga priority loans, sinunod ko naman ang mga OLA na maliit lang ang kailangan kong bayaran. Yun nga, yung sabi ko kanina, 500, yung mga 200, yung mga nasa 700 lang. Ayan. Bakit? Dahil nga mas mabilis silang mabura sa listahan. Okay? At kapag nabawasan kasi ang bilang ng utang, parang nakakagaan lang din sa pakiramdam na, tapos na, ilan na lang yung hindi pa. At nagkakaroon ka ng motivation na magpatuloy. Okay? So, isang tabi muna natin yung stress kasi walang maitutulong yan. No? Unti-unti from 20 loans, naging 19, naging 18, naging 15, hanggang sa lalo kong nakikita na may progress pala. No? Kailangan lang din talaga nating magtabi, no, mag-ipon, and lagi nating ibabawas yung ibabayad natin every month sa ating sahod. Ang ginawa ko nga sa ibang OLA, yung tipong maraming nagtatanong, paano ka nakapagbayad ng amount receive lang? Kasi nga, lagi akong sinasabi, yung ibang mga OLAs, ang binayaran ko lang talaga ay kung magkano yung natanggap ko. And may mga nagtatanong, paano ba yan? Kasi pag i-open mo yung app, full amount naman daw ang nakalagay na kailangang bayaran. So ito kasi ang ginawa ko noon. Sana ito din yung gawin nyo, no? So sa halip kasi na sa app mismo magbayad, madalas akong gumagamit ng GCash. So, i-check nyo sa app nila kung may ibang other option na mode of payment. So, pumunta ako sa GCash. Syempre, go tayo sa bills at click natin yung loans. Pagkatapos, ay hinahanap ko kung available doon yung loan apps. Minsan talaga available like Itomo and yung ibang mga loan apps, makikita nyo mismo sa GCash. At kapag available, doon ako nagbabayad. Kaya nga, ang nilalagay ko lang yung exact amount na natanggap ko. May mga loan apps din na gumagamit ng ibang payment channels. Halimbawa, yung Easy Cash o di kaya yung Dragon Loans, Fast Peso, no? So, kung may mode of payment na ganun sa app, pwede nyong hanapin yung mga yon sa GCash, sa bandang bills and sa loans nga. Tapos, yun yung gagamitin nyo para ang mailagay nyo lang is yung exact amount na tatanggap nyo. At syempre, yung iba pang payment partners. Kaya mahalagang tignan ang payment instructions ng loan app. Hindi lang naman sa loan app pwede magbayad. Minsan, makikita mo ang iba't ibang paraan ng pagbabayad doon sa loan apps, kaya busisihin nyo lang. Doon ko ibinalik ang amount nga na natanggap ko through GCash. Hindi ko binayaran ng buo yung pinapabayad nila, kundi yung natanggap ko lang. Pero tandaan, iba-iba ang sitwasyon ng bawat borrowers at bawat lending company. Kaya nga, ugaliing mag-save ng resibo at yung screenshots ng bawat payment para kapag balikan kayo, at least meron kayong may bibigay na binayaran ko na yan. Paano ko nga ba hinarap yung mga text at yung mga tawag? Isa ito sa mga pinakamahirap. Hindi naman lingid sa kaalaman kasi ng marami na may mga OLA talaga na sobrang agresibo sa paniningil at minsan sunod-sunod yung mga tawag, minsan daan-daang mga text messages na halos parang hindi na nakakapagpahinga yung cellphone natin, no? At minsan iba't ibang numero pa yung ginagamit nila. At nung una, parang sinasagot ko naman lahat. Then, nagpapaliwanag ako sa kanila, nakikiusap, pero kasi dumating sa punto na paulit-ulit na lang. Hindi na nila naintindihan yung explanation mo. Tapos, same-same lang din naman yung sinasabi nila. Kaya ang ginawa ko, sumagot ako ng maayos minsan. Okay? Ipiniliwanag ko lang yung situation ko. After nun, hindi na ako sumagot. Hindi ko na pinatulan yung paulit-ulit na pangungulit nila. Then, ang ginawa ko, nag-focus ako doon sa gusto kong makabayad, doon sa listahan ko. So, hindi ko na rin talaga binasa isa-isa yung bawat mga text message nila at mas pinili kong mag-focus nga sa paghahanap ng paraan para mabayaran yung utang kahit yung amount na tatanggap ko lang mismo. Lalong-lalo nga doon sa mga loan apps na talagang matataas yung mga charges. Nung panahong yon, nilock ko din yung Facebook account ko at syempre, inayos ko rin ang privacy settings, no? And hindi para takasan yung utang, kundi kahit papaano, para maprotektahan ang sarili ko laban sa stress at syempre yung harassment nga ng iba't ibang mga loan apps. Yung cellphone number ko naman na nakalink nga sa Viber at iba pang apps, pinalitan ko na rin. Diba kasi minsan isi-search ka pa sa ibang apps, then guguluhin ka doon. Kaya ginawa ko ito para magkaroon nga ng kaunting katahimikan, no, habang inaayos ko ang finances ko. At ang pinakamahalagang natutunan ko dito is that habang pinagdadaanan ko lahat ng yon, may isang bagay akong natutunan. Yung tipong hindi pera ang pinakamalaking kalaban natin, kundi takot.
Alam mo yon, kapag natatakot ka kasi minsan hindi ka na nakakaisip ng maayos. Parang puro kaba na lang yung nasa sayo, puro takot na lang, and hindi mo na alam kung paano makasurvive. So hindi ka makagawa din ng maayos na plano, hindi ka makakakilos kasi nga puro katakot. Pero kapag tinanggap mo ang sitwasyon at nagsimulang gumawa ng hakbang, yung kahit maliit lang araw-araw, makikita mo na may pag-asa pala. Okay? So, hindi man isang linggo, hindi man isang buwan, pero I'm sure talaga na darating ang panahon na mababawasan din yung mga problema natin. Kaya nga kung ikaw ay kasalukuyang baon sa utang sa OLA, gusto kong sabihin sa iyo na hindi matatapos ang problema sa isang araw lang, okay? Pero hindi rin ito habang buhay. Gumawa ka ng listahan, magkaroon ka ng plano, okay? Unahin yung pinakamahalagang bayarin, yung mga legit na loan apps nga, then yung mga maliliit na amounts, then ayun, sa ibang mga loan apps, pwede nating bayaran lang kung magkano yung natanggap natin. Mag-ipon tayo ng pambayad, humanap ng dagdag na pagkakakitaan kung kinakailangan, at higit sa lahat, huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi nga ang utang ay problema lang. Ang utang ay problema lamang ng pera, okay? Pero ang buhay mo, ang pamilya mo, at ang kinabukasan mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng utang. Kaya nga magiging mahirap man ang proseso, may mga araw na gusto mong sumuko, at syempre may mga araw na parang wala ng pag-asa, pero ito ang tandaan nyo mga ka-interview. Hindi ka makakaalis sa dilim kung titigil kang maglakad, okay? Kaya sana magpatuloy ka lang, isang hakbang bawat araw, at balang araw, lilingon ka na lang at masasabi mo na, sa wakas nalampasan ko rin ang mga utang ko sa OLA. Kaya nga kung nagawa ko ito, kaya mo rin. At ayun, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan na i-like nga, i-share at na mag-subscribe para mas marami pang tips tungkol sa utang, loan apps at financial recovery. At please don't forget nga to click the bell icon dyan sa baba para maging updated nga kayo sa mga susunod na videos natin. Thank you at see you sa aking next video. Bye!